once you have the topographical position, naka-study nyo na yung location ng inyong pagtatayuan ng bahay. Mahalaga yun, ano? Kasi doon magbabase yung inyong design. No? Halimbawa, nakita nyo na yung inyong pagtatayuan ay slope 1. Pabangin pala siya. Kaya ang gagawin mo ngayon, pag-iisipan mo paano ka mag-design. Let's say, pabangin siya ganyan, ano? Mag-sketch muna tayo. Yan, pag ano yung pagtatayo ng bahay, dito ka magtatayo. Okay? Ngayon, para ma-visualize mo yung position niya, magagawa ka ng sketch ng bahay mo ngayon. Okay, i-sketch mo siya para ma-visualize mo yung gagawin mo bahay. So, gagamitin na lang natin, let's say, yung ginamit mo ay Clear Story. Okay? Clear Story na lang tayo. Mag-sketch tayo. Simple Clear Story roof. Ayan. So, dapat natuto na kayo ng freehand. So, ano lang tayo ha? Disclaimer ha? Hindi tayo magaling na architect. Drafting teacher lang tayo. Ayan. Magsisikap din na matuto, mag-aaral hanggang ngayon. So, yun ay ang ating binabalak na hindi tayo ngayon. So, gawa muna tayo ng sketch, ano? Ngayon, pag unti-unti nyo na siya nabivisualize, ito na siya, ito yung slope niya. Ayan. So, unti-unti nyo na ngayon malalaman o ipaplano ngayon yung disenyo ninyo. Maglagay tayo dito ng terrace. Terrace yun, ano? Sa taas yan. Dito sa baba meron din. Natin. Zooming lang ha. So ayan. So kaya para pag ginawa nyo siya ng plan. Ayan. So ganun din dito. Depende yan. Habang binubuo nyo yung plano nyo, nagkakaroon na kayo ng idea. So meron tayong bedroom. Bedroom natin sa taas. Since naka ano yan, naka-elevate. Possible yan. Maglalagay kayo ng hanggan dito sa loob. So ito yung pinaka-boundary niya. Tapos mayroon tayong mga fixed glass dito para doon sa living room. Yan na naisip natin, ano? So akit siya dito, yung stand natin sa entry. Ayan, tapos papunta rito yung traffic, then dito yung entrance natin, ano? Maglalagay tayo dyan. Then pag doon sa bedroom, maglagay tayo dito ng bedroom, ano? Then maglagay na lang tayo dito ng cylindrical stair, ano? Paakyat dito. Ayan. So ayan, naisip natin simpleng disenyo ng hindi natin na kung categorized to as bungalow house. Ayan. Elevated lang siya. Then sa ilalim, ngayon, pwedeng carport. Pwede ka mag-carport dyan. O kaya garahe, pwedeng dito daan. Ngayon kung ito yung road lot, dito ka. Ngayon kung dito naman, from here, dito. Depende dun sa lot plan na meron kaya from either it is subdivision o di kaya ay nasa isang private na lote. Example. So gagawin natin ngayon yan ng floor plan. Visualize mo. Since nandun na kayo, meron na kayo lot plan, yan ang naisip natin ano. Gagawin natin siya ng floor plan. Assuming na nakita mo na yung lot plan mo, nakita mo yung lot plan mo, pwede mo na i-plot yung gagawin mong floor plan. Okay? Let's say nakita mo sa lot plan yung position ng lote. Regular naman siya, no? Kaya naka-slope. Either it is in private o di ka na subdivision plan kinuha. So, consider natin kasi yung National Building Code, ha? So, halimbawa, yung width niya ay nakita mo ay 11. So, 11 itong width. Then here, the length is, sabihin na natin, nakita mo 40 meters, ano? Ayan. Sabihin na natin rectangular shape. Rectangular shape siya. Then sa ating National Building Code, kaya meron tayong setback po sa likod, 2 meters. Kabilang gilid, 2 meters. Then sa front, that is 3 meters. Okay? So, kami sasakyan ka. So, assuming na nakita mo dito yung road lot. Road lot yan. Tapos dito, ang katabi mo, lote. Lote rin dito sa kabila. Okay? So, pag sinunod mo yan, sa building code natin, dito ka magtatay ng, ayan, yun yung iyong floor, magiging floor area. Dahil kasi, ilang square meter tong lote. Kapag kinumpit natin, yung lote lang muna, check natin ano, lote. That is 14 times 11. Yan, nakikita natin yung 154. 154 square meter yan. So pagkakasya mo yung floor plan mo doon sa matitirang floor area. So ganito lang siya kasimple. So since this is 11, na natitira mo na lang dito ay 7, right? 7 meters yan. Then ito 2. Dito no, ano this ayan, setback yan. Tapos ito ay 2 plus 5, 14 minus 5,
Ilan? So magiging 9 na lang. Tama? 14 minus 5 magiging 9. Kasi yung setback. So ito na lang magiging floor area mo. Diyan ka ngayon gagawa ng plan. Ngayon, sa mga sinusunod pa rin standard, sa bedroom, kitchen, ano, depende pa rin ha, consider natin kasi yung laki ng no? 4 yan. Tapos, ang magiging laki na ang lapad ng ating hollow block ang gagamitin ay 4 or 4 inches. Ayan ha, 4 inches. Kaya kita niya kulang pa nga yata. 4.10 in meter. Okay? So ilang gagamitin natin? Plus 1 inch. 1 inch halos ano? 1 inch na plaster o palitada kabilaan. Kaya mangyari 4 inches plus 2 inches, it should be 0.15. Ano pinaka walling natin? 0.15 or 6 inches. Ngayon, kung sa height naman, pag sinukot natin yung height para ma-compute natin siya, ito yung height niya. So, 8 inches or 0.20. Kaya isang pangkaraniwang hollow block na ginagamit sa construction, isang klase ay 4x8. No? Then the length. So, to be familiar, ang length niya, this is the length. That is 16 inches or 0.40 haba niya. Okay? 0.40 ano. 0.40. Now once you have your drawing paper, either it is tracing paper or A3, half cartolina, mas maliit doon, ayan siya. So ang ginagamit ko na lang ay A3 ano. Ayan siya. Kung meron na kayong borderline, okay, i-estimate nyo na lang yung laki ng inyong drawing ano. So gagamitin natin dito ay scale ay 1:100 ha. Ayan siya. 1:100 lang gamitin natin. Depende sa inyo kung mas malaki ang percent ninyo, mas maraming tracing paper, nasa sa inyo yan. So once you have this, ang pencil, pwede nyo naman i-trace first. At ang gagawin nyo muna para ma-estimate nyo yung laki ha. Yung laki ng inyong drawing. Okay? Susukat tayo. First, sa dimensioning, magkala muna tayo ng space for dimensioning. Dimension natin. So, 1, 2, 3. O, layo lang muna natin, ano? Layo muna doon sa ating borderline. So, 1 or 2, depende sa inyo yan. Layo. Kung gusto mas makita. The next is 1, 2, 3. Ito yung ginagamit kong haba ng dimension line. So, dito na ako mag-start ngayon ng first line ko para doon sa 4-hour floor plan. So, sabi natin yung floor plan natin, the width is 7. Ito na yung result guys. Ayan. Binago natin yung scale.
into 1:75, ha? Ganyan siya. Kasi nga, medyo malaki para sa ating drawing paper. Ito yung 7. Ayan siya, 7. Ayan, 7. That is the line. Line natin. Ayan, line natin. Then down. Ito naman ay 9. So, scale natin. Ayan, 9. This is the 0 point. Ngayon. Ayan siya. 9. Ngayon, i-divide natin siya. Since this is 7, since sketch natin kanina, this is 4 and 3. Right? So, ito yung 4 natin. Divide natin, ha. This is 4. Mark it. Ayan, 4. Ayan na. 4. 4 siya. Then here, floor plan tayo, ha. Is 3. Right? 3 to. Para sa ating living. Okay, living. So, ang taas gagawin natin siya ng linya. 4. This is 9, right? This is 3. 3 or 4, no? 4. 4 pala. 4. Check natin yung ating sketch. So, this is 4. No? Ayun siya, 4. From the corner, this is 4. Pagka natin ng 4. 4. Then, 3. Ayan na. 4. Then, 3. 1, 2, 3. Then, natira 8, 2. So, gawa tayo ng linya ngayon. Sa outer walling tayo. Siya, 0.15. Bilang tayo ng 3, ha? So, 0.15. Kasi, katin natin na, yun, o. Bali, 3. 0.15 dito. Basta outer wall. So, the same din naman, ha? Since ito ay bungalow lang. Ayun siya, 0.15. 0.15. Puro 0.15 na rin. So, ito na siya ngayon. Ginawa natin ano? Walling natin. So, nag-prepare natin, inhanda na rin natin yung position ng ating fixed windows. Then, at the same time, itong dalawang column natin for terrace natin, or balcony. Now, this is the opening of our doors and windows. Okay? Dito sa ating entrance, isang standard measurement na ginagamit yan. Dito na. Yan, yan. Ito ay 1 meter. Okay? So, ayan siya. 1 meter. Kasi ng opening. Para lahat ng ating furniture, kakasya dyan na. So, pwede sukatin. Then, dito sa ating TNB, itong ating TNB. That is only 0.60, ha? So, ayan siya, 0.60. Then, sa service door, other service door, like dito sa ating back door, that is 0.80. Okay? 0.80, same with do sa bedroom, 0.80 rin na lang, basta service door natin. And then the windows, meron tayong windows 1, 2, 3, mamaya ilalagay natin yon. Meron tayong windows na ginagamit para sa bedroom, living room, ayan. Sa bedroom, commonly ay 1.20, pero sa ilan, sa mas malalaki ay 1.50. Depende sa design mo, ha, at saka doon sa laki ng bedroom. This is only 1.20. Ayan. Ganun din to, 1.20. So, pwede maglagay dito 1.20. And then, doon sa space ng ginamit ko ng 1.05 or 1 meter. Dito sa tapat ng kitchen sink. Okay? Sa lababo. That is only 1 meter. Okay? Now, ngayon for the opening, so, pwede nyo present yan. Pwedeng gumamit ng compass, no? Or circular template. Lagay lang natin yan. Then draw tayo ng doon sa panggalaw ng ating okay? Panggalaw ng ating pinto. Okay?
So, some of them, ganun din ang gagawin natin. At yung ilan pa, gagamitan natin ng compass o di kaya ng ating circular template. Ano? So, i-adjust na lang natin. So, pwede nyo lagyan ng furniture sa loob o di kaya pag medyo tinatamad. Okay, ito na ating inserted furniture, no? Ayan siya, ha? Natin. Ito yung water closet natin. So, ito ay 0.20, no? Pwede nyo sukatin yung inyong water closet para maging realistic. And then, ito ay yung ating sofa. No, sofa. So, kalimitan yan, that is 0.60 ang width. Ito yung sa center table. So, ginawa ko lang ito 0.50 by 0.60. Ito naman yung lavatory. Okay, depende sa placement niyo, ha. Ito ang floor drain. Then, this is the kitchen sink. Okay? Itong kitchen sink, yung mismo lababo niyan, 0.40 by 0.50. Yan, pwede nyo rin sukatin. May iba't ibang sizes yan. Then, this is the dining table. Ginawa ko na lang itong 0.40 by 0.40. Then, this is 1.20 by 0.60. Ang weight niya 60. This is the bed, no? King size. Then ginawa ko na lang 1.20. Then sa kalimitan height ng tao kasi pag Pinoy, this is 6 feet 1.80. So itong ating lampshade table, ganyan, ha, 0.50 by 0.50. Then the closet, aparador, lagay ng damit, pwedeng sliding, pwedeng kunin yung pinto, 0.60 kalimitan yan. Then yung haba, depende na, no, doon sa pipiling furniture. Okay, those are some furnitures. Okay, ito fixed window. Yan yung sample, ano. Tapos, ito yung 1.20 by 1.20 na window o 4 feet by 4 feet, ano. Ito yan. So, right ups na lang tayo. Let us place the right ups. Sa right ups, ang ginagawa ko, meron akong distansya dito na at least, no. Sa centimeter 1:100 tayo. Naglalagay ako dito ng line distance from the object line. 2 mm at least. Okay, yan na lang. 2 mm. Then haba ng extension line ay 3 cm ang ginagawa ko. 3 cm. Pag magda-dimension kayo sa interior wall, make sure nyo nakatapat dito sa gitna, ha, yung dimension line niyo. Kasi kung anong sukat niyan sa gitna, kaya ang reference niya. Ayan. Then at the end, di ba gumagamit ng control line, center to center sila lagi. So, ito na ilang write-ups natin. The last is the title. Kapag kayo ay gagamit ng technical pen, okay, ginagamit dito sa dimension line, yung pag-detailing sa line, that is 0.1. Yung needle na ong technical pen. Pero pag dito sa drawing needle, that is 0.2. No? Pag titrace niya, 0.1, 0.2. Then, yung write-ups is 0.2. Ginagamit. Then, pag title, that is 0.5. So we have to trace the location or the position of the columns, ano? Ito. So ito na. On the upper part, we will use number and then the vertical one doon sa right side elevation niya, gagamit tayo ng letter. So we have to use circular template dito sa taas. So ginagamit kasi ito para reference no kung gagawa. Sa structural, actually ipapakita to doon sa structural, no, yung position of column. Then here. Okay, sunod-sunod yan. So, lagyan na natin ng right ups, ano? This is A, B, C, then D. And then draw tayo ng cutting plane line para sa kanyang sectional view, ano? So ikakat natin, lagyan natin reference. Ito makapaltuhan na linya. Then yung gitna, broken here, segment siya.
Ayan. Kung saan nakatapat yung arrow, pag ganun siya, yung part na yun ang ipapakita doon sa sectional view. No, makapal yung linya na yan. So, ginalagyan natin, this is section through kay A. A. Then yung sa kabila, ay B, no? B. Ayan. So, ayan na siya, no? Yung pinaka-finish niya. As you can observe, so meron din tayo nilagay ng mga markings for the window 4. Ayan na, ilabilog ha. So, this is our window 1, window 2, okay, window 3, window 4, window 5, okay, sa kitchen, then sa CR, or TNB, window 6. So, makikita niyan kapag